Paano mag-reach sa mga potential partner merchant na gagamit ng inyong system o magiging partner ninyo in the future? Bago nyo gawin yung pag-reach out talaga o pagbibigay ng mga touch point, ito munang isipin nyo mabuti, mga pare ko. Isipin nyo to, ha. Yan bang product o service na ipopromote mo sa kanila, makakatulong ba yan? Doon muna, isipin nyo munang mabuti. Kapag ba pinigay mo sa kanila yan at nagbayad sila sa'yo, worth it ba yan? O sabihin natin, may ibigay ka nga sa kanila kahit ano. Is it something that can help them? Can solve their problems? So ito, specific question. Yun bang POS na ibibigay mo sa kanila, libre lang yan, ha? Hindi porke libre, may pakinabang. Pero isipin nyo mabuti, may pakinabang ba yan? POS na yan? Makakatulong ba yan sa kanila? Mapapadali ba niyan ang buhay nila? Mabibigyan ba niyan ng opportunity yung negosyo nila na mas mag-grow ng mas maganda? Makakasolve ba ng problema yung produkto na yan? Yung POS na yan? 'Di ba? Isipin nyo munang mabuti yun bago kayo mag-reach out. Kasi baka mamaya walang silbi pala yan tapos mag-reach out ka, budol po ang tawag doon. Ngayon, kung tingin mo makakatulong yan at kapag ginamit nila yan, mag-grow sila. Ngayon, ang next question ko sa'yo, bakit hindi mo i-share? Ipagdadamot mo ba yung something na makakatulong sa kanila? Na sana kung gumagamit sila ng POS, mabibigyan mo sila ng peace of mind sa pag-check ng mga records nila. Peace of mind na yung POS, matuturuan nila yung mga staff nila na mag-upselling. Peace of mind na mas madali sa kanila ang maghanap ng delivery riders. Peace of mind na matutulungan mo sila mag-compute ng mga delivery fees ng kanila na napakadali. Pinadadali mo yung buhay nila. Ngayon, kung tingin mo yan ang result niyan, ang tanong ko sa iyo, bakit hindi mo ibibigay sa kanila yan? Bakit mo ikakahiyang i-share sa kanila yan? Yun ang tanong ko doon. Kapag yung mga yan nalugi dahil ang dami nilang ginagawa na pwede naman nilang i-systemize yung POS, na sana magamit nila yung oras nila sa something mas valuable. Tapos hindi mo shinare. Pag nalugi yung negosyo niya, kasalanan mo, pare ko. You are there. You know the solution to their problem. You have the solution to their problem. At libre ko lang binigay sa inyo yung access to use that as part of your marketing plan. Tapos hindi mo i-share. Wala na sa akin yun. Di ba? Nasa sa iyo na yun. Ano ang dahilan? Kasi kung yan ang mindset mo, kung yan ang iniisip mo na this is something that can help them, hindi ka mahiyang mag-share dyan eh. Kasi ikaw yung nagbibigay. Ikaw yung nagbibigay eh. Di ba? Bakit ka mahihiya? So with that mindset, madali na mag-approach. Kasi ganito na lang. Ang point of view mo kasi is you want to help them. That's the main reason kung bakit bumibenta tayo kasi nakakatulong talaga siya. At ikaw mismo, yung mindset mo is nakaikot siya sa point of view na you are here to solve their problems. Di ba? Magkaiba yung lalapit ka ng gusto mo silang bentahan. Iba yung point of view na yun. Kaysa sa lalapit ka kasi makakatulong to sa kanila. Napakalaki ng difference ng approach. So isipin mo to. Ganito yung approach. Nahihiya ka kasi ayoko naman silang bentahan eh. Hindi mo sila bebentahan. Ha? May bibigay ka sa kanila sobrang valuable, mas malaki ang balik sa kanila. Yun ang dahilan kung ba't di ka mahihiyang mag-sales. Yun ang dahilan kung ba't di ka mahihiyang mag-reach out. Kasi once na alam mong ginamit nila to, malaki ang papasok at babalik sa kanila, mabubuhay ang negosyo nila. Alam nyo naman ang mga negosyo dito sa Pilipinas, bihira umaabot sa 9 months. Napakarami dyan bukas ng bukas. Bukas ng bukas ng negosyo, hindi man lang makaabot na 1 taon. Kung ikaw ang makakagawa ng paraan para matulungan sila, ba't di mo gawin? Kaya ngayon, pag nagsara yung mga nasa paligid mo na negosyo, na hindi mo na-reach out, kasalanan mo yun. Yun ang point of view, yung mindset. Kapag ganun ang mindset mo, you're just here to help. Pwede mo na ngayon simulan yung tanong ng, Sir, kumusta? Meron ka bang POS? Ganun kasimpleng tanong. Baka kailangan mo ng POS kasi I believe na malaking matutulong sa nito. Meron, kung wala ka pa, gusto mo i-check out mo to kasi free lang naman ito. O kahit na may bebenta ka eh. Sir, meron kaming isimulan ngayon ng mga products na tingin ko makakatulong sa inyo to. Kailangan mo lang alam kung paano sabihin.
Yung mga bagay na para ma-realize nila na meron silang pangailangan na kailangan i-solve. Yun na lang yung kailangan yung pag-aralan ngayon. Kasi kung maayos ang mindset natin, na kaya natin isipin na ang mga bagay na ipapresent natin sa kanila ay makakatulong sa kanila, hindi mo kailangan mahiya. Kailangan niya makonsensya ka pa na hindi mo sila nire-reach out. Pag nalugi ang mga negosyo na yan, hindi mo nire-reach out, nakapaisip ka. At the more, at the more, at the more ng mga taong hindi mo naililigtas, parang mesaya ng negosyo no? Through your product, mapapaisip ka pa rin, ba't ka ba hindi mo sila na-reach out? Ipapakilala mo lang naman yung something na makakatulong sa kanila. And it's up to them naman kung tatanggapin nila yun o hindi. Nasa sayo yan eh. Ulitin ko pinapakilala mo lang ng something na makakatulong sa kanila. If they reject it, pwede natin sabihin baka hindi ka kasi marunong mag-express o magpakilala ng something na makakatulong sa kanila. Baka hindi mo alam kung ano yung tamang sabihin at mga tamang paraan. Pero basically, kung alam mo sabihin yung tamang paraan, may mga nagre-reject pa rin talaga. So hindi mo nakasalanan yun. So ganito ginagawa namin. Meron kaming phases na tinatawag bago pa kami mag-reach sa mismong merchant. Kailangan meron ka muna mga basic subtle means to start building connection with them. Pwede yon. Pwede rin naman diretso lang. Halimbawa, nag-walk-in ka lang, okay lang din yun. It's okay lang din. Medyo dapat nga lang, batak ka na sa walk-in. So kung hindi ka pa batak sa walk-in, ganito gawin mo, gumawa ka muna ng mga touch points bago ka humarap sa kanila. Kung nahihiya kang papasok ka agad. Pwedeng una, may page ka, gamitin mo muna yan to interact with them. Magparamdam ka muna. Mag-react ka sa mga posts nila, mag-react ka ng 5. Pag nag-react ka ng 5, sigurado nasa notification ka, ikaw ang kitang-kita ka doon. First interaction mo na yun, o first touch point. Mag-comment ka, second touch point mo na yan. So, nabibuild na siya. Di ba? Tapos, unti-unti, pwede ka mag-message, pwede ka magtanong. Puro Facebook lang to, puro online lang. Touch points ka muna. After mong mabuild yung touch points mo, pwede ka na magtanong. Pwede mo na silang i-message. Hi ma'am, kumusta po kayo? Ayos po yung negosyo nyo, ganda naman. Tatanong ko lang po kung may delivery kayo. Ganun lang kasimple mga pare ko. Sobrang simple lang. So wala ka na sa point na walang kailangan masyadong katakutan. Tinry ko naman eh. Baka ayaw talaga nila eh. So may mga ganung point, okay lang yun. So with that mindset, ang kailangan mo ng next na pag-aralan is yung skill set ng communication at selling. Paano mo nga ba ibibenta yan? Gawa na lang tayo ng ibang training for that.